Welcome to InvestEd. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin. No? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat! Welcome sa InvestEd. So yung company na re-reviewin natin ay ang company Philinvest Development Corporations. No? So yung focus na natin dito guys ay ang third quarter earnings lang ng company. No? So kung gusto nyo mapanood yung ating full review sa company, so nasa descriptions natin sa baba yung link nito. No? Okay guys, so take note, third quarter earnings lang ang focus natin dito. Okay guys, so kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. This is the revenue breakdown ng company in a quarterly basis. No? So nakikita natin dito, in the third quarter of 2020, si FDC ay mayroong revenue na 16.5 billion pesos. And comparing to the second quarter of 2020 na mayroong 20.1 billion pesos. In the first quarter of 2020 ay nasa 20.5 billion pesos. So nakikita natin dito no, na bumababa yung kanilang revenue the last 3 quarters, okay? And also while comparing also to their previous quarter, in the third quarter of 2019 ay nasa 20.5 billion pesos revenue sila, and now nasa 16.5 billion pesos revenue na lang ang company. Okay, so nakikita natin dito na hindi pa nakakabangon ng masyado itong company, no? Okay, so let's see no kung makakabawi or makakabangon si FDC sa fourth quarter in 2020. Titignan natin dito yung income ni FDC in a quarterly basis. So nakita natin dito na meron siyang 1.6 billion pesos net income during the third quarter of 2020, and to the second quarter of 2020 meron silang 4.2, and first quarter of 2020 nasa 3, no? So truly yung kanilang revenue and yung net income nila talagang bumabagsak, no? So talagang naapektuhan pa talaga sila at hindi pa sila nakakabangon masyado. I-compare natin ngayon yung quarter last year, meron silang 2.8 billion pesos net income, and now nasa 1.6 billion pesos net income na lang ang company. And kung titignan natin dito also yung kanilang price to earnings ratio and the 1-year return comparison, nakikita natin dito yung 1-year return ng company down by 28.3%, and comparing to the industries na kinabibilangan ni FDC, FDC underperformed the Philippine industry, which returned a 13.9% over the past year, and also comparing to the market, FDC also underperformed the Philippine market, which returned a negative 10.2% over the past year. And kung compare natin yung PE ratio ng company, ay meron siyang 6.9 times PE ratio. Comparing to the Philippine industry na kinabibilangan ni FDC na mayroong 10 times, FDC PE ratio is a good value base on its PE ratio compared to the Philippine industries na mayroong 10 times PE ratio, and also comparing to the market na mayroong 14.3 times PE ratio, FDC is a good value base also on its PE ratio compared to the market na mayroong 14.3 times PE ratio. Again, no, konting commercial, no? So kung bago ka pa lang sa ating channel at nakikita mo itong screener, no? Itong screener na ito, ginawa ko to ng libre, no, para magamit nyo at para makapag-screen din kayo ng stocks na inaabangan nyo. Okay, so pwede nyo itong gamitin, no, para makatulong din sa inyo sa pag-i-invest and paghahanap ng mga stocks na pwede nyo pag-investan ng pera nyong mga pinaghirapan. Okay, so kung titignan natin dito si FDC, no, ayan. So yung kanyang intrinsic value ngayon ay nasa 14.44, and yung ating margin of safety ay nasa 11.55 pesos per share, no? So, sa mga hindi nakakaalam, yung margin of safety, ito yung buffer natin sa intrinsic value, and para makabili tayo ng sale sa company. So kapag yung current price ay nasa margin of safety or below margin of safety,
it is considered a buy ratings alone in terms of intrinsic value. Kita natin dito na meron tayong upside potential sa company na 55% kapag na-reach yung ating intrinsic value na 14.44. And yung ratings natin ay nasa buy. Okay? So kung titignan natin dito yung kanyang moat analysis ay nasa 7, no? So nasa average siya. So ang ratings kasi natin ay 1 is the lowest, 10 is the highest. So nasa 7 siya. And in terms of management ay nasa 10. Debt ay nasa 4 lang tayo, no? Sa below. Okay? So itatakil natin siya mamaya kung kung bakit siya naging ganyan, no? And also, no, kung ginagamit nyo itong ating screener, nakikita nyo dito na yung 1-year chart ng company. Ayan. And nakikita natin dito na yung kanyang 52-week high ay nasa 13.48. And yung kanyang 52-week low ay nasa 6.50 pesos per share, no? So, nakuha nila itong 6.50 during the peak of pandemic noong March, no? So, ayan, nakita natin. Okay? And now, nagtitrade na lang sila sa 9.37 pesos per share. Okay? And kung titignan natin dito, yung kanyang dividend yield ay nasa 1.44% dividend yield. So, below siya doon sa ating bottom 25% of dividend payers in the Philippine market, no? Na mayroong 1.5% dividend yield, no? Ang company ay mayroong lang 1.44. Okay? And nakikita natin dito ngayon na mayroong trades ang company na 10, no? And nakikita natin dito also yung sectors and subsectors ng company. And nakikita na rin also natin dito yung net foreign yield ng company, no? So yung net foreign yield, sa mga hindi nakakaalam, ito yung natin, no? Ito yung 1 year gauge, no? Kung pumapasok o naglalabas man ng pera yung mga foreign investors sa company. Okay? Ayan. So, nakikita na rin natin. Nakikita natin dito yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share. So, nakikita natin dito na mas malaki yung kanyang earnings per share kaysa sa free cash flow per share, no? So, kung viewers kayo ng ating channel, no, alam nyo na to kung paano i-interpret and paano to magagamit natin as an investors. Ngayon, kung titignan natin, yung free cash flow per share is a poor value based on its earnings per share, no? And nakikita din natin also dito yung kanyang free cash flow yield ay nasa 8%, no? So sinasabi lang sa atin dito ng free cash flow yield na it is a solid business, but in terms of free cash flow yield alone, nasabi lang sa atin na overvalue yung free cash flow yield. Kung scroll down natin to, nakikita natin dito yung free cash flow ng company for the past 5 years, no? So stable naman siya, walang negative. Yung kanyang pinakamababang free cash flow ay noong 2019 na nasa 6.7 billion pesos free cash flow ang company. And kung titignan natin dito yung moat analysis, no? So sa mga bago pa lang, no, yung moat analysis ay popularized by Warren Buffett, no? So it refers to a business ability to maintain its competitive advantage over its competitor in order to protect its long-term profit from competing firms, no? So mini-measures natin dito yung growth rate ng earnings per share, cash from operating activities, net income, and book value per share. So gusto natin makita dito sa moat analysis over the years, no, na 10% pataas yung kanyang moat. So nakikita natin dito yung kanyang earnings per share ay nasa 24%. That's a good cash from operating activities na nasa negative 8%. So, medyo struggle tayo dyan, no? Cash from operating activities. Yung kanyang net income ay nasa 22%. And the book value per share ay nasa 10%. Okay? Kaya yung ratings natin sa kanya ay nasa 7 in terms of moat. Okay na, pagdating sa management analysis, no? So, mini-measures also natin dito yung ROIC and ROE ng company. So, return on invested capital, no? Nakikita natin na over the years nag-grow yung kanyang return on invested capital, and same sa ROE, no? Ayan, nakikita din natin. Okay, no? So, ang ibig sabihin nitong return on equity ay kung gaano kagaling ang management to handle other people's money. In terms of debt to earnings ratio ng company, nakikita natin na although bumababa yung kanilang debt to earnings ratio,
but still nasa 11.5 yung kanilang pinakamababang debt to earnings ratio, no? So that sobrang taas niyan. So bakit natin nasabi na sobrang taas na kanilang debt to earnings ratio? Kasi ang gusto natin makita kapag nagre-review tayo ng stocks or nag-a-analyze, ang gusto lang natin makita ay nasa 3 pababa lang yung kanilang debt to earnings ratio. So which in this case, nasa 11.5, no? So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, gaano katagal mababayaran ng company yung kanyang long-term debt gamit lamang yung kanyang net income. So yung ibig sabihin nun, no? So gusto natin makita 3 years lang, but kay FDC ay nasa 11.5 bago niya mabayaran yung kanyang debt to earnings ratio, no? So in this case, medyo red flag tayo sa kanya in terms of debt to earnings ratio. So ibig sabihin, yung company ay malaki yung kanilang interest expense na kinikater sa company. Okay? Okay guys, no, kung gusto nyo explore pa yung ibang metrics sa company, so nandito na rin. No? So titignan nyo na lang and i-analyze nyo lang kung anong pinipili nyo or ginagamit nyo yung metrics sa company, no? In terms of fundamentals ng company. Ayan, nakikita din natin dito also. No? Okay, na in terms of technical analysis naman, no? Technical side naman tayo. No? So nakikita natin dito yung MA20 ay nasa bullish, yung kanyang simple and exponential. MA50 nasa bullish also. MA100 nasa bullish, and MA200 nasa bullish yung kanyang simple and nasa bearish yung kanyang exponential. And also na nakikita natin dito yung kanyang first support ay nasa 9 pesos per share, and yung kanyang second support ay nasa 8.55 pesos per share. And yung kanya namang resistance 1 ay nasa 9.60 pesos per share, and resistance 2 ay nasa 10 pesos per share. No? So nakikita natin dito yung kanyang short-term trend ay nasa sideways, medium-term trend ay nasa uptrend. So no, kung titignan natin dito yung kanyang indicators, sa RSI 14, nasa bullish tayo sa kanya, MACD neutral, ATR average true range nasa low, CCI nasa neutral, stochastic nasa bullish, Williams percentage ay nasa bullish, volume SMA ay nasa bearish, and yung candlestick nagpakita ngayon ng white long day, no? Nasa bullish tayo, no? And this is the technical side ng company. Ano ba yung strength and weaknesses ng company ngayon? So, yung nakita nating strength, no, sa company, the company is trading at 55% on its fair value, yung kanyang strength. And second strength niya, the company pay reliable dividend, no, na merong 1.44%. That's good. And isa pa natin nakitang strength ng company ay the earnings grow 14% over the past year. Okay, so yun yung nakita nating strength, no. Now, yung nakita naman nating weakness sa company, there's a lot of interest expense na kinikater itong company, no? So, yun yung nakita nating weaknesses na company. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung pag-analyze natin sa third quarter earnings ng company. Kung di nyo pa nagagamit tong ating screener, nasa baba yung ating descriptions, no? Kung paano to gamitin, and kung gusto nyo malaman, no, kung paano ginagamit yung screener natin, so nasa dulo ng ating video, may lalabas doon, may magpa-pop up na free screener, no, kiklik nyo na lang doon para magamit nyo and para malaman nyo rin kung paano ginagamit itong ating screener. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating pagre-review sa FDC, sa company na to, no. So maraming salamat sa mga nag-request ng company na to, and as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So maraming salamat.